If you want to be a king, then build your own fucking kingdom. Hey, what's up mga ropa? Mainit na tanghali sa ating lahat. Ito po yung lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, pag-usapan natin itong pinorward ng isa sa mga ropa natin or minention sa atin sa Blue Up. Panoorin nyo. Ito live natin, ha? Ka, nakikita na to? Ha? Kasi, gusto niya malaki. Ito ang sinasabi ko. Alam niyo, huwag niyo pinupuno ang mga lalaki doon. Alam niyo kung bakit? Papakita natin. Kasi mananakit siya. Porket di ako nananakit. O, ngayon. Ha? Pakita mo sa camera. Gusto mo to, di ba? Ipakita mo pa ako nananakit. Ayun na! O, ano? Ako daw nananakit eh. Sige, nasabi ko sa inyo, sa ganitong sitwasyon, lahat ng relasyon, huwag niyo na subukan. Pag hindi pumato yung lalaki, huwag niyo na sobrahan. Ano? Alam mo kung bakit? Alam mo ba nag-away kami? Dubyo kasi siya. Sobra pinadubyo niya. Dubyo? Dubyo ka, di ba? Nagtato ka, kikilos ako ayaw mo, di ba? Hindi. Hindi mo i-ibahin ang usapin. Dubyo ka kasi. Dubyo ka. Ito, nasa video. Gusto mo pakulong ako? Gusto mo naman pa? Pablasan ka pa? Ayan. Pakulong ka na ngayon. Gusto mo na kahit kung gaganyan eh. Diba? Gusto mo na ganito? Gusto mo na ganito? Ano? Gusto mo na ganito, di ba? Oh. Ha? Yan, naka-live pa. Para may ebidensya ka, pakulong mo ako. Tapos nag-delete mo lang. Delete? Wala kang delete. Ayun na, naka-live ka. Okay mga ropa, i-blur natin para dun sa protection nung dalawa. Ay, grabe no? I think magkakaayos pa rin sila. Ganito yung type ng relationship na pwede pa rin makapag-ayos, ropa. What? And compare mo dun sa isang DJ, yun talaga medyo sabog-sabog ang mukha. Pero ito, hawak lang naman sa buhok. Pero still, masama pa rin. Pero still, hindi pa rin tama. Pero sa pananalita ng lalaki, maintindihan nyo na marami na siyang pagtitiis. Meron pa ako isang napanood na videos nito, same lang din. At yun yata, nung binitawan niya yung babae, kasi sinabi nung babae na kakapanganak ko lang yata or may tahi pa ako, parang gano'n. At fresh pa, dun siya bumitaw. Binitawan na nung lalaki. Tapos parang sinabi nung lalaki na, daling kita sa ospital? Gano'n. So siguro na rin siya, na-realize niya na may mali. And bugsunan damdamin, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ropa, kailangan may control talaga kayo sa emotions mo, sa emotions natin. Pero yun nga hindi mo maiiwasan pag may nagtitrigger talaga, di ba? So usually yung triggering ang talagang nakaka-stress dyan or yung hindi mo makontrol na di ba? Kumaga, ikaw kaya, tusukin kita ng karayom ng isang beses, tapos sabihin ko joke lang. Sa una, okay lang sa'yo. Di ba? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, puta mapipikong ka Di ba? Parang sa sparring, sa boxing. Pag naging aggressive na yung ka-sparring mo, minsan madadala ka di ba? Parang, wait lang. Dapat sparring na lang yung practice lang ba't parang lumalakas? Pero normal naman yun. Anyway, so yun nga mga ropa, ano yung pinaka nakikita yung problema nitong dalawa? Doon sa isang videos na napanood ko na hindi ko na makita, na pinorward na isa sa mga ropa natin, yung lalaki walang trabaho yata, at yung babae lang ang nagtatrabaho. Tapos yung babae kapapanganak pa lang, tapos meron pa sila na pag-usapan ng motor, bla bla bla. And yung lalaki, ang kanyang hinaing is papanakit ang babae. Ladies, kung alam nyo lang, yung mga dala-dala namin every fucking day, hindi madali for us. Kung wala man kaming trabaho, wag nyong isipin na okay lang sa amin yun. No, it's not. Hindi masaya ang lalaki pag hindi niya nagagampanan ang kanyang gampanin sa buhay. Especially kung meron na siyang asawa at anak. Gets nyo? Kaya nga, naaawa ako sa mga lalaki na wala nang trabaho, tapos alam niya sa sarili niya na pag lalaki siya at wala siyang trabaho, mararamdaman niya na pabigat siya What? Diba? Kasi kalalaki mong tao, ganun lagi nila sinasabi, kalalaki mong tao, laki ng katawan mo, hindi ka marunong magtrabaho. So how would you feel? Diba? Matadown ka Yun ngang ikaw mag-isa, ini-stress mo na yung sarili mo or parang hindi mo na alam ang gagawin mo tapos makakarinig ka pa ng ganun. Tapos yun ba? Nananakit pa daw yung babae. O, imagine niyo yung mga ropa, nandun ka na sa kalagayan na yun, wala kang trabaho, feeling mo pabigat ka, tapos sinasaktan ka pa ng babae, di ba? Andun yung nanliliit ka lalo. And I think, bago gawin to nung lalaki,
may mga warning na eh. Hindi naman to biglang gagawin niya na lang eh. For sure, pinipigilan niya yung babae. Imposibleng hindi. Kaso siguro, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nakipagrelasyon ka, wala kang trabaho, wala kang ma-provide, pwede nga babae mawalan ng respeto sa'yo. What? It's not always about the fucking love. E di sinasabi ko. Sinasabi na love is just a feeling. Love is wonderful. Love will conquer all. Yes, it is. However, ano ba yung kaya mo i-provide pagdating sa relationship? Ano yung kaya mo i-sakripisyo? Ano yung kaya mong panindigan pagdating sa relationship? Yun ang love. Okay? Kaya huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na love is just a fucking feeling. No, it's not. How dare you? Ganito yung love is just a feeling. Di ba? Yung magsasakitan kayo. Kasi pekon ka na. Di ba? At hindi mo kaya na tiisin yung kanyang pag-uugali. Kasama sa relationship yung mga ropa, yung tiisin ang kanyang ugali or tiisin ang ugali ng kasama mo sa buhay. Pero syempre, may hangganan yun. Pero sana hindi naman umabot sa ganito or wag nang umabot sa ganito. Di ba? Kung alam mo, ito yung dinadaing ng asawa mo or ito yung dinadaing ng girlfriend mo, do something about it. Di ba? Kasi pag inano mo yun, isinawalang pukinang inang yan. Basta pinabayaan yun. Pag pinabayaan mo yun, maiipon yun, ropa. Pwede magkaroon ng resentment. At ayaw natin nun. Di ba? Kung pinili nyo itong isang tao na to, mas maganda na hindi lang sila yung mag-a-adjust. Mag-a-adjust din tayo. Di ba? Tsaka ito pa. Kung 5 years na kayo, 7 years na kayo, dapat kahit pa paano, may idea ka na kung ano yung pag-uugali ng partner mo. Hindi pwede na lagi na lang siya ganito, lagi na lang siyang ganyan. Wala siyang ginagawa. Oh, ang tanong, ikaw, ano ba yung ginawa mo? Ito yung ginagawa ko. Ito yung sa partner pag sa mag-partner. Pag ang babae nagtatrabaho, usually, yun ang flex nila. Di ba? Tapos, nawawalan sila ng gana. Tapos, makakarinig pa sila ng salita from her parents. Di ba? Na, ano ba yung pinili mo lalaki? Batugan, walang trabaho, bla bla bla, pabigat. Yan ang sinabi ko sa'yo eh. Sinabi ko na sa'yo, mamili ka ng lalaki na dapat karapat-dapat sa'yo. Sinabihan ka na namin. Di ba? Kaya ikaw, bilang lalaki, dapat, kung ganun ang tingin sa'yo ng in-laws mo, okay nang ina, dapat patunayan mo sa kanila na nagkakamali sila. Kung gusto mo yung relationship na pinili mo. Di ba? Pero may choice ka rin naman mag-walk away. Pero yun nga lang, kung worth it naman yung relationship, di paglaban mo. Do something about it. Tsaka hindi lang to about relationship. It's all about you as well. Bilang lalaki, it's given na mag-provide at mag-protecta tayo. Gets? So sa problema nila, ang nakikita natin dito is yung sigurong walang trabaho yung lalaki, and at the same time, ang pinaka-nagtitrigger doon is may disrespectful na. Di ba? Ano yun? Till disrespectful do us part. Yun ang hirap ang aroba. May naka-hardwired sa atin, at pag hindi natin nagagawa, pwedeng talagang masad din tayo talaga. Maapektuhan yung mental health natin, emotional health natin, or yung, alam mo yun, yung sarili mo na pag-function. Di ba? It can affect, hindi pwedeng hindi eh. Di ba? Lagi maiisip mo yan eh. Tapos, yun nga, may asawa ka pang lagi kang, alam mo yun, iti-trigger ka. So, pwedeng, hindi mo talaga maiwasan na magalit at magkaroon ng resentment sa kanya. Pero, doon naman sa base doon sa kwento ng lalaki, na sinasabi ko na sa'yo, huwag kayong manakit kasi hindi kayo mananalo. Totoo yun, ladies. Ang lalaki na kahit walang alam sa martial arts, hindi marunong mag-box, hindi ka pa rin mananalo sa lalaki. Yes, maliban na lang kung for very long time, you know how to do boxing, di ba? Or meron kang idea about sports pagdating sa fighting. Siguro yun, pwede. Pero, still, ang lalaki, malakas basically. Di ba? And, kaya nga sinasabi natin, di ba? Women are black belter pagdating sa emotions. And men are black belter pagdating sa physical. Kaya mga ropa, kung nasa ganito kayong sitwasyon, tingnan nyo, i-gauge nyo, bakit nangyayari to? Bakit may ganito? Bakit ganito siya mag-react? Bakit dinidisrespect niya ako? Bakit kaya niya akong ganituin? Tignan mo maigi, tignan mo mabuti. Look at to the other side na minsan ang babae, hindi niya masabi yung totoong pinaka-ayaw niya. Pero pinaparamdam niya kung ano yung mga ayaw niya. Di ba? Maybe she's burnout sa relationship na meron kayo, or pwedeng patuloy niyang, alam mo yun, patuloy na nangyayari to na hindi naman na dapat. So, nauumay siya. Nagigets nyo? So, papakita niya yun sa pamamagitan ng either lagi siya magdadabog, pwede ganyan saktan, pero yung physicality talaga, hindi naman dapat talaga. Kasi kahit sino naman makukupalan sa ganun, di ba? Naalala niyo yung lalaking sumisigaw, putang na, di ba? Kung ganun lang, okay lang. Kaso nga lang, hindi pa rin tama bilang lalaki, di ba? Ang society, nakikita tayo as parang walang emosyon.
Di tayo dapat masaktan, di dapat tayo ma-shake, di ba? Pero nakakalimutan nilang tao tayo. Kaya nga ang gulo, di ba? Ito yung gusto mo mangyari. Pakita namin sa inyo na matigas kami. We are the fucking man. Tapos, pag hindi namin ma-stimulate ang emotions nyo, sasabihin nyo, wala kaming emotional intelligence. Ba't ganun? Itong mga babae na to, ang alam sa emotional intelligence, yung hindi ka marunong mag-stimulate ng emotion or dapat marunong ka mag-stimulate ng emotion. Hindi lang ganun yun, ladies. Anong kala nyo? Ganun lang ang emotional intelligence? Hindi ganun. Alam namin kung ano yung nararamdaman nyo. Ramdam namin kung ano yung nararamdaman nyo. That's part of emotional intelligence. We are fucking aware. Di ba? Kaya nga may times na iniintindi namin kahit pangit na yung ugali mo. So yun mga ropa, again, sa mga nasa sitwasyon na ganito, na lagi kayo nag-aaway, at alam mo or maybe you're aware na ito yung pinag-aawayan nyo or madalas yung pag-aawayan, then do something about it. Kung mahalaga talaga yung relationship na meron ka, hindi mo dapat papabayaan na mapunta lamang sa or umabot sa ganitong sitwasyon. 'Di ba? Sayang, lalo na kung kasal na kayo or lalo na kung may mga anak na kayo. 'Di ba? Ang relationship, hindi lang dahil about sa inyong dalawa or sa sarili nyo. Relationship is about the relationship that you are building para at least pag nagkapamilya kayo, mas solid yung pag-lead nyo or yung pagtaguyod nyo. 'Di ba? Hindi kaya nang mag-isa yan. Kahit ikaw lalaki ka, pwedeng mahirapan ka sa pag-lead kahit na single dad ka. Kahit na sabihin mo nasa yung bata, pwede ka mahirapan din. 'Di ba? Lalo-lalo sa babae. Though andon na may kakayahan ng babae pagdating sa pag-nurture, however, syempre, iba pa rin yung merong masculine energy o yung source ng income na pinanggagalingan para at least ikaw ang bahala sa mga anak mo, tapos siya bahala dun sa pangangailangan sa loob ng bahay o yung pangangailangan pagdating sa pinansyal. 'Di ba? Mahirap sa babae na, putya, ikaw na nga yun, may anak, nag-aalaga ka pa, tapos ikaw pa yung nagpo-provide. 'Di ba? Mahirap para sa kanila yun. Kaya tayo bilang mga lalaki, dapat alam na natin 'to. 'Di ba? Kaya kung mag-a-advise pa tayo about sa money, I think dapat alam nyo na yan, di ba? Kung gusto nyo ng pinaka-umangat yung buhay nyo pagdating sa pera, then much better na dapat doon kayo makinig sa mga nagbibigay talaga ng advice pagdating sa pera. Anyway, yung mga gantong videos, mas masarap din pag-usapan doon sa live. Okay? Continue natin sa live. Basta lagi yung tatandaan, meron tayong kailangan gawin pagdating sa relationship. Hindi lang yung basta gwapo ka, maganda katawan mo, malaki burat mo, magaling ka makipag-sex. Hindi ganun. Okay? At the end of the fucking day, hindi naman kayo magse-sex ng the whole day, di ba? Kailangan yung lumamon, kailangan yung kumain. At pag nag-aanak kayo, kailangan mag-aral ng anak nyo, kailangan nyo rin silang pag-aralin. And at the same time, may mga, of course, gusto tayong puntahan na lugar na gagamit tayo ng pera. Hindi pwedeng hindi. Okay? So, wag tayo din magpakakampante na andyan naman yung nanay ko, may kumpanya naman kami. So, pamamana naman sa akin to ng nanay ko. Hindi ganun. Okay? Tandaan mo, iba pa rin yung ikaw yung may kakayahan or capable ka na mag-build ng own empire mo. Kasi if you want to be a king, then build your own fucking kingdom. Alright? So, yun lang mga rapal. See you guys next time. Show love, peace out, and be back mysterious mga rapal. Bye-bye!